Pero yung mga iglesia ni Cristo, ang mga mawais naman ang iglesia ni Cristo. Imagine, binibili ng Boeing 737, 11 billion. Ang isa naman ay about 6 billion. Ito ay aeroplano lang ng mga sanggunian at mga ni Mr. Eduardo Manalo, 2 billion. Every billion pala, every week pala sa iglesia, bawat linggo, 1 billion ako kulikta. May bahay si Eduardo. Si Mr. Eduardo daw, may bahay na 1 billion. Wala, sabihin mo, 1 linggo lang yun So okay lang. Kahit sa lahat ng sanggunian, may mga bahay sila tag 1 billion, no problem. No problem, 1 linggo lang yun Pero kawawa naman, kumusta naman yung may pastor dito, dating pastor dito kasama natin, dating iglesia ministro ni Manalo, iglesia ni Cristo daw, INC, incomplete, di ba? Incomplete. Ito ay isang tao ay doon sa Japan for 5 years. Na-assign siya sa Japan for 5 years, siya doon ay isang leader ng mga ministro doon sa Japan. 5 years. Sino siya? Si Pastor, sino? Augusto Cote Ramos. Nandito, Muslim na. Bakit hindi babalik sa Pilipinas? Bakit hindi ka babalik? Wala talaga akong pag-asa, Brad. Babalik ako sa Pilipinas. Kasi kung babalik ako sa Pilipinas, tigok talaga ako. Tigok daw siya. Sabi, magsalita ka, Brad. Kasi panahon na ngayon. Imagine yung si Angel, nakulong na, natiwalag na. Yung nanay rin ni Eduardo, natiwalag na. Ang dami pa mga pastor. Panahon ka na magsalita. Takot si pastor. Nandito na sa Qatar. Nanginginig magsalita. Bakit? Yung alam natin, kung gusto ka, mauubos ka agad yun ang edad mo. Sige, magsalita ka laban sa iglesia ni Cristo. Dahil yung edad mo, lalo kung ministro ka, hindi ka na kung 30 ka, hindi ka na makaabot ng 31. So yun po lang ang iglesia ni Cristo. Nag-research ako. Nabanggit naman natin talaga at nag-request ito kanina ang sister May sister ditong lumapit sa akin at sabi niya, Ustad, bibigyan mo ng pag-uusapan iglesia ni Cristo? Dahil sa mga news ngayon, iglesia ni Cristo, di ba? Sa mga plaza-plaza, punta kayo sa Lunita, punta kayo sa mga boulevard, saang plaza sa Pilipinas ngayon, tuwing linggo ng hapon, ay ang binabanatan ay iglesia ni Cristo? Kung hindi din tayo babanat, parang nahuli tayo, di ba? Sabay-sabay lang tayo sa Bisaya pa, sabay tayo sa Orog. Bagang sa awit, sikat itong awit ngayon, awit din tayo, di ba? Itong tugtog na ito ngayon, sikat itong tugtog, laban sa iglesia ni Cristo. So sasabay tayo dahil sikat itong tugtog na ito. Ang tanong natin dito, sino ba si Felix Manalo? Alam ba ninyo yung Felix Manalo? Yung Manalo ay hindi niya apelido? Sino nakakaalam dito? Yan, regalo. Sino nakakaalam dito na ang Manalo ay hindi niya apelido? Ang totoong apelido ni Manalo, bigyan niyo ako. Okay, regalo. Ang totoong apelido ni Felix Manalo, ano? First name Felix, tama. Ang totoo niyang apelido, ano? Walang klaro na ang Diyos shampoo, toothpaste, sabon. Yung Manalo, hindi apelido niya yan. Kaninong apelido yan? Dala-dala niya. Sige. At ano ang tunay na apelido ni Felix Manalo? Ikaw, Brad. Di mo alam? Kung Muslim ka na, wala pa? Bago pa lang. Kailan? Wala 6 months pa lang. Wala, 6 months. Ilocano ka, Brad? Bicol. Ano ang tunay na apelido ni Felix Manalo? Halika dito. Isagon. Halika. Isagon. Isagon ang apelyido ni Felix Manalo. Bakit Manalo? Okay, bakit Manalo? Dahil yung nanay niya pala, ang nanay ni ako yung nag-research ako nito Ang nanay niya ay si Bonifacia Manalo. Ang nanay niya ay si Mrs. Bonifacia Manalo. Kaya yung dalaga pa siya. Ang tatay niya, Mariano Isagon. So therefore, kung magkaanak sila, di ba?
ang anak ni Mariano magka-apelyido ng Isagon. Kasi ang apelyido ni Mariano, tatay ni Felix Manalo, ang tatay ni Felix Manalo ay si Mariano Isagon. Ang pangalan ng kanyang nanay sa dalaga pa, Bonifacia Manalo. Dinala ni, sabi nila, kasi, sabi nila ha, nagnakaw kasi ng pabo doon sa amin eh. Yung mga kwan daw ay magnanakaw ng pabo. Sabi nila, I don't know kung totoo yun o hindi. Okay? Pero may mga record daw. Pero kung ayaw mo talaga tag-apelyido na ay, gaya ng mga ampatuan. May mga ampatuan ngayon na ayaw na nila ang ampatuan. Dahil nahihiya sila ng ampatuan na ay mga, mga ambusiro ba? Naambusan ng mga tao, pinapatay. May mga ampatuan talaga na binago ang apelyido niya, hindi na siya ampatuan. May mga, noon Marcos, nahiya siya sa apelyidong Marcos, ngayon binabago. May mga tao na binabago. Ikakahiya mo ang apelyido mo dahil may rason. Pinagmamalaki mo ang isang apelyido dahil mayroon kang rason din. So, naging Manalo siya. Di ba? Manalo? Maganda pakinggan eh, Manalo. Ang opposite sa Manalo, Matalo. Oh, sikat. Matalo, Manalo. Oh. So, sikat kasi ang Manalo. Dinala niya. Sino si Manalo? Si Felix Manalo pala. Kailan namatay si Felix Manalo? Una, kailan siya isinilang? Isinilang si Felix Manalo, Mayo 10, 1886. Namatay si Felix Manalo, or si Felix Isagon, namatay siya in April 12, 1963. Okay? Saan siya isinilang? Isinilang siya saan? Sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig, Maynila. Isinilang siya. Okay? Ang mga anak niya is isa, dalawa, tatlo, marami. Ang anak niya, di ko na lang banggitin. Okay? In 1961, sabi ni Felix Manalo, quotation ito mabasa ito sa Pasugo, August 1961 sa Pasugo, page 31. I quote, Tagalog, Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor ng Protestante sapagkat sila ay mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ibang Iglesia Protestante sapagkat silang mga hindi sang-ayon sa Diyos, kundi sila ay kay Satanas o demonyo. Ang mga Katoliko daw, mga Protestante, mga sa demonyo. Kailan niya sinabi? In 1961, Pasugo, sa kanilang Pasugo, page 39. Pero titingnan natin kung sino siya. Una, si Manalo, walang bautismo sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, sa Iglesia ni Cristo, magikang ministro, pag mayroong magpan sa'yo, magtandong ba? Ay mag-bless sa'yo. Anong tawag nun? Yung tandungan ka, binyagan ka, okay? Wala. Basbas. Ibautismo ka. Ibautismo ka. Si Manalo, hindi na bautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Mayroon akong kadibate. Sa Iglesia ni Cristo. Although hindi yung pastor. Yung kanto-kanto lang ang Iglesia ni Cristo. Tinanong ko siya, dapat ba mag-iglesia, may bautismo? Sabi niya, oo. Pag hindi ka mabautismo ng iglesia, hindi ka iglesia ni Cristo. So kung wala palang bautismo, hindi ka iglesia ni Cristo. Sabi niya, oo. Sabi ko, sinong nagbautismo ni Felix Manalo? Sinong nagbautismo? Itanong ito sa inyong mga pare mga pastor. Sino ang nagbautismo ni Felix Manalo? Yung nag-iglesia ni Cristo na siya. Wala. Walang nagbautismo. In fact, ang nagbautismo ni Manalo, nabautismuhan siya sa Pentecostal, nabautismuhan siya sa Seventh-day Adventist, nabautismuhan siya sa The Series of Religion, nabautismuhan siya. Pero under Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, hindi siya nabautismuhan. Sabi ng aking katunggali sa informal debate, sabi niya, hindi na kailangan ang sugo na babautismuhan. Ang sugo, hindi na kailangan bautismuhan.
Sabi ko, si Kristo ba'y sugo o hindi? Kasi si Kristo nabautismuhan. Si Kristo po ba sugo o hindi? Hindi makapagsalita. Dahil sabi niya, pag sugo daw, walang bautismo. Si Kristo sugo. Maraming sita sa Biblia nga sa sinutusan, sinugo siya, nabautismuhan si Jesus. Sabi niya, kagaya ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya ay propeta. Sabi pa niya, sugo. Nabautismuhan ba si Juan Bautista? Sabi ko, kung ganun pala, dapat ang simbahan ninyo, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ni Juan Bautista. Dahil si Bautista, walang bautismo. Si Felix Manalo, walang bautismo. Alam niyo, kung sa Manila ako nagsalita nito, binaril na ako. Buti lang dito sa Qatar. Pero ipadala niyo ang picture ko. Makita niyo sa YouTube. Barilin ninyo ako na kompromiso kayo, dalawang asawa ko. Okay. Ano, ganito pa. Si Manalo, sino ba siya? May nakikinig, laking busis mo, ah. Okay. Si Felix Manalo pala, marami itong na-print ko kanina. Nag-join din siya sa Presbyterian Church, ha? Sa Methodist, Episcopalian Church, naging pastor siya doon, naging layman siya sa Presbyterian, naging pastor siya ng Seventh-day Adventist. Ha? Imagine, naging pastor siya. Tapos sasabihin niya nga, ang mga protestante raw, mga demonyo. At uncle mismo ni ang uncle mismo ni Felix Manalo, pare. At ang nagkupkup sa kanya, kinukupkup siya sa kanang pare. May research ako dito kung sino yung pare yung nagkupkup sa kanya, nawala dito. Kinupkup siya sa kanyang uncle, ha? Felix Manalo. Dito pala, in 1899, I quote, Felix and his cousin was adopted by their uncle Mariano Borja, a Catholic priest, urban parish house in Sampaloc, Manila. Ang uncle niya, pare, ito sabihin niya, nga ang Katoliko ay satanas, demonyo. Uncle mo, demonyo. May dugo kang demonyo. Di po ba? Ay, hindi naman ganoon. At saka, sabihin mo na, ang nagtandong ba, tingnan nyo sa YouTube, ordained by Felix Manalo. Inordinan siya sa mga pastor ng protestante para maging pastor. Ang nag-ordain niya maging pastor, ha? Pastor ng Sabadista, pare, Katoliko, ha? Iba, mga Pentecostal, tingnan nyo sa YouTube, History of Felix Manalo. Sinong nag-ordain sa kanya maging pastor ng Iglesia ni Cristo? Mga iba-ibang pastor at Katoliko, pare ng Katoliko, nag-ordain sa kanya. Tingnan nyo sa YouTube, itype nyo, ordained, ha? Ordination of Felix Manalo. Tingnan nyo sa YouTube. Mga pangalan na banggit doon, anong taon, at isang-isang mga pangalan ng mga pastor na nag-ordain kay Felix Manalo. Ngayon, kawawa naman ito kasi patay na eh. Sa Islam, ginagalang natin ang patay. Pero I'm talking to this dahil pinapakita ko na ang founder ay hindi anghel. Anghel dahil sa paniniwala sa mga iglesia ni Cristo, anghel. Di ba yung anghel na ay lumipad sa isang anghel ay pumunta sa Far East? Hindi anghel o hindi sugo ng Diyos. Sugo ng Diyos. Ngayon, ang mga sanggunian, mga sugo sila ng Diyos. Sabi pa nila, kung mamembro ka ng iglesia ni Cristo, paraiso ka. Dahil ang listahan lamang na mayroong doktrina ko, mayroon akong the doctrine of iglesia ni Cristo. That if your name is not listed in the book of iglesia ni Cristo, as a member of iglesia ni Cristo, you are bound to hellfire. There is no heaven for you if you are not in the name or the list of the book of the Iglesia ni Cristo. Tinanggal. Paano yung tinanggal na ngayon? So, kawawa ngayon. Bakit? Pag wala kayo listahan, kawawa ang mga Muslim. Ilang milyon Muslim? Ilang bilyon ang Muslim? Romano Katoliko, bilyon. Protestante, mga bilyon. Hoy, impyerno tayong lahat. Ayon sa Iglesia ni Cristo, tayo lahat impyerno. Ang mga iglesia lang ni Cristo ang mapaparaiso. Paano ngayon? Kurakot pala yung ngayong sanggunian. May mga kaso ngayon. Number 1 ngayon sa TV Patrol, GMA. Mga kurakot palang sanggunian ng iglesia ni Cristo at ministro ng iglesia ni Cristo. Mayroon akong speech ni Eranio Melo. Mayroon akong speech niya na nagsabi niya, walang isang matuwid na mga pastor. Lahat ng mga pastor ay kurap. Sabi ni Eranio. Mayroon akong speech ni Eranio.
Tingnan nyo sa YouTube, The Speech of Eranio Manalo. Inatake niya. Ang lahat ng mga pastor ay mga korap. Nag-uulat daw na mali ang inuulat. Imagine, 46 years, si Angel Manalo, at saka si Tini, Mrs. Dele, ang asawa ni Mr. Eranio Manalo, tinalsik. Ha? Para bang kung sa impyerno na yun. Dahil sabi nila, pag wala ka sa listahan ng iglesia, tinanggal ka, impyerno ka. Impyerno pala yung asawa ni Eranio. Imagine ang asawa, ang mister sa paraiso, ang misis niya nandun sa impyerno. Ang tapat, si Eduardo sa paraiso, si Angel Manalo sa impyerno. Maniwala kayo dyan. Tapos, ilang bisis ng mga abducted ng mga pastor, after a week, if I'm not mistaken, after a week, the other day lang lumabas ang mga pastor at nagpapatunay sila na hindi daw sila na-abduct. If you are not abducted, first day, second day, third day, you must appear in the television. Na hindi kami na-abduct. Nagkakamali sila ni Angel, nagkakamali yung ibang mga pastor na ina-abduct kami. Nandito kami after first day, second day. More than 1 week. Saka na lumabas. Saan pa lumabas? Sa TV station pa ng mga iglesia ni Cristo. Ano kayo? Yung TV station nyo, Korte Suprema yan? The iglesia ni Cristo is under the Philippine law. Bakit dinala niyo dito doon? Sana dinala niyo doon sa Court of Appeal, dinala niyo doon sa mga sa police department. Nandito yung abducted, so-called abducted. Dalhin niyo doon sa police department. Dahil doon sa police department, kung nandoon yung mga tao na abducted, isurrender ninyo, papunta yung mga newscaster, media. Hindi may interview. Yung mga tao na nagsalita, yung mga pastor na sabi nila hindi sila na-abduct, hindi may interview ng mga newscaster. Hindi ma-interview ng mga taga-mass media. Bakit hindi sila ma-interview? Where is the freedom of speech? May kalayaan tayo magsalita. Bakit hindi magsalita? Kung membro ka sa Iglesia ni Cristo, hindi ka makapagsalita. Bakit? At tinatahi yung dila ninyo, hindi kayo magpagsalita. Dahil takot kayo mamatay, takot kayo itiwalag. Ayan, mga kulto yung klase na yan. Kulto yan Na pagsabi ng kulto, kahit mali, inom kayo ng lason, inom. Baril yung ulo niyo, sabi ng leader, barilin din, tingnan nyo sa television. Ilan dyan na nagsunog, mga kulto, uminom ng lason, pag sabi ng leader, inom rin. Kahit mali na, sumusunod pa rin dahil ito ay kulto. Yan, kung hindi kulto, bakit hindi nyo pwedeng inibanda? Labas kayo lahat kayong mga membro at punta kayo doon sa court. Magpasa kayo, bakit hindi kayo makademanda? Kung may freedom tayo. May kalayaan tayo magsalita, di ba? Mga Muslim, tinatawag tayo terorista. Pinapatay ba natin ang nagsabi sa ating terorista? Pinabayaan natin, kami terorista. Kami marumi dahil marami ang aming asawa, marurumi kami. Okay, magsalita kayo ng ganun. Free. Pero sa Iglesia ni Cristo, sabihan mo, mga Iglesia ni Cristo, kurap. Iglesia sa Gudian, mga kurap. Hindi kayo ma-period yung birthday ninyo. Yun, nagpapatunay na ito, hinahunting na ko. Baka anino ko hinahunting na. Pero siguraduhin lang yung mahunting dahil marami kayong ministro rin doon sa Mindanao at marami din kayong simbahan doon sa Mindanao. Di ba? Ang buhay ko, kapalit ng ilang simbahan sa Mindanao ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Okay? Tistingan ninyo, Muslim. Sino yung mga Iglesia ni Cristo na matatakot sa inyong leader? Punta kayo sa mga Muslim. Kukup-kupin kami na kayo namin. At handa kami mga Muslim magpakamatay kahit hindi kayo mag-Muslim. Basta takbo kayo sa amin. Takbo kayo sa Mindanao, takbo kayo sa mga bahay ng mga Muslim, magpakup-kup kayo at sabihin ninyo, hinahamon kami ni Manalo. Kaya kami mga Muslim, handa ibigay ang aming buhay. Sino mang lumapit sa aming tahanan, mamusliman siya o hindi Muslim. Yan ang batas ng Islam. Pag lumapit sa iyong bahay at sabi, sir, tulungan mo ako, may gustong papatay sa akin. If you are a Muslim, you are bound to protect, to save his life. Ito ang sa Muslim. Hindi pinipili lamang ang Muslim ay kupkupin natin dahil ng Muslim. Hindi. Pag inosente ka, takbo ka sa mga Muslim sa Mindanao, kung saan mga Islamic Center sa Pilipinas, takbo kayo mga Iglesia ni Cristo. At ipakita ninyo ang mga itsura at mga pangalan ng mga taong humahabol sa inyo. Dahil kaming mga Muslim, handa ibigay namin ang buhis namin para ipaglaban ang mga taong mga inosente. Iyon ang mga Muslim. Sa panahon ng mga Hapon, lumaban ng mga Muslim. Sa panahon ng Espanyol, lumaban ng mga Muslim. Ano pa? Sa mga Kastila, lumaban ng mga Muslim. Kayo ngayon mga Iglesia ni Cristo, kung hinahabol kayo, dahil papatayin kayo, kayo mga ministro, takbo kayo sa amin.
I guarantee you na ipoprotekta namin ang aming buhay, ibubuhis namin para kayo masalba. Mag-Muslim man kayo o hindi,